truck na may kargang aabot sa 1,000 sako ng bigas ang tumagilid sa bahagi ng C3 Road sa Caloocan City. Nalubak daw ang truck kaya tumagilid. Ang mga tumilapong bigas pinagpiyastahan tuloy ng mga residente sa lugar. May ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Rafi, Connie, inabot ng 7 oras bago tuluyang naialis yung 18-wheeler trailer truck na tumagilid dito sa kahabaan ng C3 Road, corner Talakitok Street, Barangay 22, Zone 2, Caloocan City, bandang alas 3:30 kaninang madaling araw na may kargang daang-daang sako ng bigas. Sa CCTV ng barangay, makikitang mabagal na nag-U-turn mula pier ang coast-to-coast truck na ito. Pag U-turn, makikitang bumagsak ang harapang gulong nito. Sinubukan pang umatras ng driver pero nang muling ikabig paabante ang truck, nahulog na ang gulong nito at agad bumagsak ang mga karga nitong bigas. Ang mga tricycle driver na naroon lang sa lugar, kanya-kanyang karga ng mga tumilapong bigas. Maya-maya pa, may dumating ng mobile ng pulis pero makikita sa video na may nakakuha pa rin ng bigas na pinabalik naman ng mga pulis. Hanggang mag-umaga, nanatiling nakatiwangwang ang truck na umaandar at iniwan na ng driver at pahinante nito. Nalubog yung isang gulong niya sa may butas, kaya nalaglag. Tsaka walang walang harang yung barricade yung niya yung trailer niya, kaya bumagsak, bumigay. Pagsikat ng araw, mabilis bumigat ang daloy ng trapiko sa lugar. May 2 sasakyan pa na nagkasagian. Mag-aalas 9 na ng umaga nang dumating ang nagpakilalang kinatawan ng may-ari ng bigas. Head checker lang daw siya at noong una, hindi pa masabi kung anong kumpanya nila. Kalaunan, sinabi nitong Ligaya Corporation daw ang consignee ng bigas. Giit ng checker, legal ang bigas na may tatak na Thai Best Quality Queen Victoria. May mga papel yan, siyempre natural. Hindi naman magkakapunta dyan pag hindi kumpleto dokumento niyan. Hindi ko alam kung saan ang papel. Nang hahakuti na ang bigas, sumingit na ang mga residenteng nakiagaw rin. Yung iba, talaga namang maaga pa lang, nakaabang na. Inaabangan ko yun yung butas. Kakuha na ako ng konti. May nanghingi, binigay ko. So yung nasa lapag na yun, Bakit? pansahing para sa mga apo ko. Connie, papakita ko lang sa inyo yung lubak kung saan tumagilid yung truck kanina. Pagka U-turn kasi ng mga truck, dahil malalaki yan, hindi naman agad sumusunod yung likurang bahagi nila, talagang nahihirapan sila. Diyan sa bahagi na yan, lumubog yung unang 4 na gulong nung truck kanina at nahirapan na siyang umatras at tuluyan na nga bumagsak yung mga daladala niyang bigas. Tinatayan nasa 800 hanggang 1,000 na sacks ng bigas yung karga kanina nung truck. At nagkakahalaga raw ng 1,500 hanggang 1,800 pesos ang bawat isa. Connie? Lia, nasa na yung driver? Kasi initially sinasabi ay biglang umalis yung mga driver at pahinante nitong truck na ito. At nakunan na ba yung mga, kasi may mga sabi mo, may mga kumuha rin na mga bigas dyan. Meron na ba tayong tansya, Lia, kung magkano ang more or less nakuha naman doon sa may-ari? Kasi kawawa naman, hindi ba, Lia, na balaho na nga kumbaga yung kanilang truck na nakawan pa? Connie, unfortunately, yung driver nga at yung pahinante ay agad-agad umalis. Doon sa CCTV ng barangay na nakuna na o nakita natin kanina, hindi na nga natin napansin kung saan dumaan yung driver. Dahil nung una, meron pang bumaba na isang lalaki mula doon sa truck. Pero nung umikot yan, ay nawala na siya doon sa CCTV. Kaya hindi na natin alam kung saan na siya nagpunta. Hanggang nung ialis yung truck dito kanina ay walang dumating dito na kinatawan mula doon sa mismong trucker na coast to coast. Ang pinakahuling nakausap natin nung inaalis na yung truck ay galing naman doon sa logistics. So hindi raw siya taga doon sa mismong trucking company. Kung kaya't hindi natin masagot ngayon kung nasaan na talaga yung driver at paano pananagutin kung sakali man doon nga sa naging damages sa mga bigas. Ngayon yung mga residente naman na nakakuha ng bigas, kanina kung makikita rin niyo doon sa CCTV, sinitayan agad nung mga pulis at maging yung mga huling nakakuha nitong umaga ay sinisita rin ng mga pulis pero Connie, hindi na nila talaga hinuli. Pinagbawalan na lang na makakuha pa ng mas marami, Connie. Meron na bang kinatawan ang gobyerno na pumunta dyan, DPWH o kaya naman MMDA para to make sure na medyo malalim yung lubak na yan at malaki niya at maaaring makadisgrasya pa ng iba pang mga motorista?
wala rin, Connie, na pumupunta rito ng mga taga-gobyerno. Ang meron dito kaninang umaga ay yung mga taga-MMDA na tumulong lamang na mag-ayos ng daloy ng trapiko dito. Pero sa ngayon, walang dumarating na kahit taga-DPWH para i-check yung lubak rito. Sabi ng mga residente dito, Connie, more than 1 month na raw itong lubak na ito na iniwan nga raw na nakatiwangwang nung kontraktor, nung sementohin itong kahabaan ng C3 road na ito, Connie. Sana nga may nanonood ngayon mula sa DPWH para ma-aksyonan na. 1 taon na pala yan, Lia. Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.